Malaki nga ang sahod mo. Madalas naman napabayaan mo yung sarili mo. Sa sobrang pag-iisip, hindi ka na nakakatulog ng maayos. Haba-haba ng oras ng iyong pagtatrabaho. Kaya nakita mo, tingnan mo ang sarili mo. Kumusta ka na? Panoorin mo ang videong ito hanggang dulo dahil naniniwala ako na may mapupulot kang aral na mai-apply mo sa iyong sarili. Ako nga pala si Lourdes, isang OFW ng mahigit 2 dekada dito sa Hong Kong at maraming karanasan sa aking pangangamuhan. At yan ang ibabahagi ko sa iyo. Pero bago ang lahat, mayroon muna akong ikikwento. Meron tayong isang kababayan na na-meet ko sa isang supermarket. Bago pa lang siyang dating noon. Tinanong ko siya, kumusta siya? Kumusta ang kanyang amo? Nag-a-adjust pa siya that time. Bago lang siya sa kanyang amo. Nahihirapan siya, una, yung culture, yung differences natin sa kanila. So, in-advisean ko siya na kasama sa dollar ang puyat, kasama sa dollar ang sigaw, kasama sa dollar ang late na kumain. So, wag niyang titingnan ang mga bagay na yon. Ang gawin niya, mag-adjust. So, binigyan ko siya ng kunting idea, tips na paano niya harapin, mapagtagumpayan ang panibagong challenge sa kanyang kinalalagyan. So, sinabi ko sa kanya, nag-decide tayong pumunta dito, wag mong isipin yung hirap, ang isipin mo paano mo matapos yung 2 years ng tagumpay. Magtagumpay siya. Isipin niya na hindi siya talunan kung hindi panalo siya. So para mapagaan yung ang kalooban ng ating mga kababayan, yung ating karanasan, yun lang ang ating ipinapayo sa kanila. So ang sabi ko sa kanya, kailangan lakasan ng loob. Kasi kung mahina ang ating kalooban, iyan ang mabigat nating kalaban at yan ang magpapahirap sa ating pamamasukan, sa ating pinaglilingkuran. So madaling salita na lumipas ang panahon, kinuha ko yung contact number niya, nagkukumustahan kami, na isi-share niya sa akin yung kanyang pinagdadaanan. So mas maganda mga kababayan, mga kaibigan, mayroon din tayong nakakausap sa ating kung ano yung ating pinagdadaanan. So na-share niya sa akin yung kanyang katayuan araw-araw. So napapayuhan ko siya na ano ang mga dapat niyang gawin. At yan naman ay nagpasalamat siya na napapagtagumpayan niya araw-araw ang kanyang challenge sa kanyang pinapasukan. So isang araw na nagkasalubong kami, pero hindi ko na kasi, minsan ko lang kasi siyang nakita. Hindi ko na masyadong maalala ang kanyang mukha. So nakita ko, bigla siyang tumanda. Nakita ko, kasi ang tagal na nagsisharing kami, tapos biglang nawala yung contact niya. Hindi kami nagkaroon ng contact. Kasi nagpalit siya ng pangalan eh. So, ako kasi pag mayroon kang contact sa akin, ako yung laging kumusta ka na? Talagang dinidedicate ko yan sa aking mga bagong kaibigan na kumustahin sila. Kasi alam ko yung mga pakiramdam ng mga baguhan. So, hindi ko na siya nakukumusta ng mga ilang buwan na. Tapos bigla ko siyang nakita isang araw. So, hindi ko siya namukhaan. Pero sabi niya,
nasa lubong ko, habang nag-antay ako ng alaga ko, tapos nakita ko siya, sabi ko, "Hi, Pilipinas." Sabi niya, "Oo, ate." Sabi ko, "Kumusta ka? Kumusta ka sa bago mong amo?" Sabi niya, "Hindi okay." Tapos, sabi ko, sabi niya, "Ate, kilala kita." So, iniisip ko, nagkita na tayo. Sabi niya, "Oo, ako. Ako si Cecil." Sabi niya. Okay. Sabi ko, kumusta ka na? Kasi nag-iba siya ng profile. So, sabi ko, kumusta ka na? Tapos, yan, sinulo niya kasi yung kanyang problema. Lumabas na sa kanyang bibig, puro na negatibo kasi wala nang nagpayo sa kanya. Sang dami niya ng nararamdaman. Nakita ko talaga yung kanyang sitwasyon ay hindi maganda. So mga kababayan, mga kaibigan, mga kapwa ko OFW, kailangan nating ng kasama, kailangan natin ng kaagapay para makayanan natin ang ating mga trabaho dito sa kasalukuyan. So sabi ko sa kanya, ano na ang sitwasyon mo ngayon? Sabi niya, 10 months na ako, pero mas lalo daw naging malala ang kanyang sitwasyon. So sabi ko, kung talagang yan ay kaya mo pa hanggang matapos, tulungan mo ang sarili mo. So sa nag-sharing kami ng konti, bumalik yung contact namin. Sabi ko sa kanya, naka 10 months ka na, antayin mo na lang yung matapos yung 12 months, 14 months, matapos niya, and then, hanap na lang siya ng iba. So sabi ko sa kanya, mahirap din lumipat ng bagong amo kung siya ay mag-break contract. So sabi ko sa kanya, wag mong pabayaan yung sarili mo. Then napabayaan niya po talaga ang kanyang sarili. Hindi ko na siya nakilala. Talagang tumanda siya. Mga kababayan, mga kaibigan, mga kapwa ko OFW, napakahalaga ng ating kalusugan. Huwag po nating pabayaan ang ating kalusugan. Kasi yan po ang ating puhunan. Ang ating katawan, ito po ang ating puhunan. Wala pong ibang tutulong sa atin. Hindi tayo lang. Malayo tayo sa ating pamilya, ang ating mga pinaglilingkuran, yan ay walang pakialam kung ano yung ating nararamdaman. Pasalamat tayo kung mayroon tayong mga kamag-anak, pero kahit may mga kamag-anak tayo dito sa abroad, hindi ka rin nila matutulungan dahil mayroon din silang mga pinaglilingkuran. Malayo din sila sa iyo. So ikaw at ikaw lang talaga ang makakatulong sa sarili mo. So ang payo ko sa kanya, mula ngayon, tuloy-tuloy na ang aming communication. Mula ngayon, huwag niyang tipirin ang kanyang sarili. Kumain siya, hindi kinakailangan na kumain siya ng masarap. Sabi ko, kumain siya ng gulay, prutas, huwag niyang antayin na magutom siya. May mga paraan. Pag inutusan ka sa market, bumili ka ng pagkain mo. So, walang excuse na hindi ka makakain. Kailangan strong yung desisyon mo. Magpasya ka na alagaan ang sarili mo. Tulungan mo ang sarili mo. Yun ang payo ko sa kanya. Sabi ko, bumili siya ng gatas, yung nasa pack. Bumili siya ng tinapay, ilagay niya sa bulsa. Pag nagutom siya, magsubo siya. So walang excuse na wala siyang time. Walang excuse, pero naintindihan ko yun, na kapag depressed ka, stress ka, kahit gusto mong kumain, hindi ka makakakain talaga. Kahit gusto mo pang matulog sa sobrang pag-iisip mo, hindi ka talaga makakatulog. So ang hirap po mga kababayan, mga kaibigan, ang buhay ng isang OFW. Malaki nga ang sahod namin dito.
Papadala kami sa pamilya namin. Nag-iipon kami para sa aming future, sa aming kinabukasan. Ang nakakaunawa lang po sa amin, yung mga nakaranas pong maging isang OFW. So mga kababayan, mga kaibigan, mga kapwa ko OFW, mahalin po natin ang ating sarili. Alagaan po natin ang ating sarili. Kung may mga problemang dumating, tulungan natin ang ating sarili na paalalahanan na malayo tayo sa ating mga mahal sa buhay. Wala tayong karamay dito. Kung ano man yung problemang dumating sa inyo, ano man yung problema na narinig nyo mula sa pamilya nyo sa Pilipinas, paalalahanan nyo ang inyong sarili. Lahat ng problema, in God's time, may nakatakdang solusyon. Lahat ng dumating na pagsubok sa buhay natin, may mga paraan paano yan natin malunasan. Kailangan lang talaga natin magdesisyon. Yun ang payo ko sa kanya, sa ating kababayan na dumaranas ng hindi magandang karanasan sa kanyang pinaglilingkuran. So mga kababayan, mga kaibigan, mga kapwa ko OFW, nawa ang video na ito ay nakapagbigay gabay at paalala sa bawat isa sa inyo. At magtulungan tayo na magpaalalahanan sa bawat isa, magpanalanginan sa bawat isa, at magtulungan tayong magbahaginan ng mga mabubuting paalala para bawat OFW ay magtatagumpay. Naniniwala ako na kapag healthy ka, matutupad mo ang pangarap mo. Kapag hindi ka healthy, lahat ng ipon mo, lahat ng laki ng sahod mo, kulang pa yan, pampagamot, pambayad para sa pagpapagamot ng karamdaman mo. Marami na po tayong mga kababayan ngayon na mga OFW na may iba't ibang karamdaman. At number one cause ng karamdaman na yan ay stress. Alam natin na nai-stress tayo sa ating sitwasyon ngayon. So sana alam natin na hindi makakabuti ang stress sa buhay natin. Yan ay ating maiwasan. Tulungan natin ang ating sarili na huwag masyadong maapektuhan sa mga stress na umaali-aligid sa ating isipan. Tulungan natin ang ating puso't isipan na mag-focus tayo sa mga bagay na makakabuti para sa ating kalusugan. Kaya huwag pabayaan ang kalusugan, napakalaga ng ating kalusugan, kaya atin itong ingatan at alagaan. At unang-una, siyempre, hingin natin sa Panginoon. Magdasal tayo, hingin natin kay Lord na huwag tayong pabayaan, hilingin natin kay Lord na tulungan tayong malutas ang ating mga problema, mga pagsubok, ano man ang ating kinakaharap. At bigyan tayo ng lakas na makakayanan natin itong harapin at hilingin natin ang blessing ng Lord na ang mga pamilya din natin sa Pilipinas, sila ay tulungan ni Lord, ingatan ni Lord, pagpalain ni Lord para din makakatulong din sa ating mabawasan din yung ating stress sa pag-iisip sa kanilang kalagayan. Kaya God bless everyone. Jesus loves you. Sisi Lourdes loves you also. God bless. Bye for now. Thank you.